All of you. So once again, it's our family month. So we've been focusing on family. Every tuwing August ng every year. So nagkakaroon po tayo ng mga mensahe, yung nagbibigay po ng pagpapahalaga sa ating pamilya. And tonight, I'd like to speak about yung sakripisyo that we do sa ating po mga pamilya. So buksan po natin ating Biblia sa 2 Corinthians chapter 12. Marami tayong verses titingnan, pero simulan po natin dito sa 2 Corinthians chapter 12. Verse 14. Okay? 1 Corinthians chapter 12, verse 14. So bago po tayo magpatuloy sa ating pagbabasa, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo sa tiwala na binigay mo sa amin, na kami po ay maaring umasa sa iyo dahil maging yung aming pong kakayanan para magtiwala, Panginoon, sa iyo ay nanggaling sa iyo. At sa sandaling ito, Panginoon, ipakita mo, Panginoon, sa amin kung ano po ang inyong pong kalooban para sa aming buhay, maging sa aming pong mga pamilya. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, basahin ko po, 2 Corinthians 12:14. Behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome unto you. For I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. So tinuturing po ni Pablo na parang mga anak niya. Ito pong mga mahanampalataya sa Korinto. Hindi naman sila magkaano-ano. Okay? They're not related. Okay? Pero spiritually, may ahambing po natin yung nararamdaman ni Pablo para sa kanila. Katulad ng isang magulang para sa kanyang anak. At sabi niya, siya po ay darating sa kanila sa pangatlong beses. Ayaw niya maging pabigat dito sa kanyang mga sa mga mahanampalataya. So hindi siya pumunta doon para makinabang sa kanila. Sabi niya, I seek not yours. Kundi kabaligtaran. Gusto niya na siya po ang magbibigay sa kanila. I seek not yours, but you. At ito po ang sabi niya po, na masyadong totoo. Kung naiintindihan po natin, ang katayuan ng isang magulang. So dito, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. So, kung pag-uusapan po, yung sakripisyo, sino ba ang nagsasakripisyo? Ang anak ba ang nagsasakripisyo para sa magulang? O ang magulang ang nagsasakripisyo para sa anak? So, sa experience po natin, so alam natin na ang magulang ang nagsasakripisyo para sa mga anak. Okay, that makes sense. Okay? For the propagation of the race. So paano nga naman magpapatuloy ang buhay sa mundong ito kung sinasakripisyo natin ang mga anak natin. Pero alam niyo po yung pong sacrifice. So pupunta po tayo dun sa medyo hindi ho natin maisip na maaring gawin po ng isang magulang, that is to offer up as a sacrifice yung kanilang anak.
At alam niyo po ba, ito pong bagay na ito, has been happening since since the beginning. In fact, nung time po ni Moses, meron po sinabi si Moses na hindi ho dapat nilang gawin. Sa Leviticus 20 verse 2 to 5, it says, "Again thou shalt say unto the children of Israel, whosoever he be, of the children of Israel, or the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones." Verse 3, "And I will set my face against that man, and I will cut him off from his people, because he hath given his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name." Verse 4, if the people of the land do any ways hide their eyes from man, when he giveth his seed unto Molech, and kill him not, then will I set my face against that man, and against his family, and cut him off, and all that go a-whoring after him, to commit whoredom with Molech from among the people. So, sino ba itong si Molech? So, ilang beses binanggit dito, Si Molech, na sila po ay hindi dapat ibigay yung kanilang binhi, okay, or their children dito po kay Molech. So ito pong ginagawa po nila na pag-aalay ng kanilang mga anak kay Molech, inaalay po nila ito parang sacrifice. And this is a heinous crime, considered nung time ni Molech. And of course, kahit ngayon, of course, di ba? He will be put to death. He will be stoned to death. Yung nagpa-practice po ng ganitong klaseng sacrifice na pagsamba. Hindi lamang yung nagpa-practice po nito, yung alam mo na merong gumagawa nito, tapos tinago mo siya, okay, you hide him, sabi sa verse 4. So ganun din ang penalty sa iyo. So isipin niyo po na nung panahon pa ho nila, bago pa nung panahon ni Moses, they were already sacrificing their children. So ito po bang kautusan na ito ay nakapigil po sa kanila? Hindi po. Because even up to the reign of Solomon, people were still doing this. Kung titingnan niyo po, sa 1 Kings 11 verse 6 to 7, maging si Solomon po, sabi po dito, "And Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord, as did David his father. Then did Solomon build a high place for Chemos, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon." So ito pong si Solomon ay nagpatayo ng high place o na isang shrine for this deity, for this false god, among others, si Chemos at si Molech. So bakit po ginawa ni Solomon ito? Alam niya naman mali ito. Okay, so maybe he did not practice it, maybe he did not participate it, pero siya po ay nagpagawa. At kung babasahin po natin, is because he has married strange wives. So nag-asawa siya ng taga Moab, nag-asawa siya ng taga Ammon na hindi kumikilala sa Diyos. Okay? At maraming asawa si Solomon. And because of this, yung kanya pong mga asawa ang naglayo sa kanya sa Panginoon. So makikita po natin, even up to the time of Solomon, they were still, offering their children to Molech. At maging hanggang doon po sa dumating sa sukdulan po, na before the exile, before the Babylonian exile in 586 BC, nung panahon po ni Jeremiah. Okay? If you would like to look at Jeremiah 32, verse 35,
Ito pong sinasabi po rito, no? And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and daughters to pass through the fire of Molech, which I commanded them not, neither came it to my mind that they should do this abomination to cause Judah to sin. And so makikita po natin, no, hanggang sa huli, they were still practicing this. Nung panahon po ni Jeremiah, bago sila pinahintulutan ng Panginoon na maging bihag ng mga Babylonian. So ang ginagawa po nila, they bring the sacrifice, ito pong bata, so maaring infant, sanggol, or a young child. They bring it to Tophet, or the valley of the son of Hinnom. At meron po silang doon, merong rebulto made of bronze or metal. Ito po ay yung katawan niya ay katawan ng tao, pero yung ulo niya ay ulo ng ox or cow. So naka-ano po yan, naka-stretch yung kanyang arms. So ang loob po nitong ito pong statue na to is hollow. Pero sa loob merong apoy. Okay? So ang ginagawa po nila, kinukuha nila yung bata and parental guidance is advice. Okay? Kinukuha po nila yung bata at inilalagay po nila doon sa nagbabagang kamay ito pong statue na to. And of course, they have their music, their drums, para hindi nila marinig. Kasi hindi daw tatanggapin ng Diyos-Diyosa nila yung maingay na umiiyak na sacrifice. So in order for them not to hear the cries of either the child or maybe the mother, okay, they have this music. And you can imagine the searing sound and horrible pain that this sacrifice. And they were doing that. Okay? Israel, God's people, were doing this. At yun na po yung sakdulan. Nung panahon pa lang ni Moses, sinabihin sa kanila, do not offer your children to Molech. But they continued on hanggang sila po ay masasabi po natin, dinisiplina ng Panginoon for their apostasy. And the exile had ended the practice of child sacrifice. So pagkatapos po ng 70 years na sila po ay mabihag sa Babylon, pagbalik po nila, they were cured. No more did they have any of this child sacrifice. And in fact, idolatry, totally. Talagang hindi na sila, ang Israel po, talagang hindi na nag-worship sa idols. Pero makikita po natin, that was the kind of idolatry, that they practice. And why did they do this? Okay? Bakit ang mga magulang, ginagawa po nila, na inaalay nila, maging yung panganay nilang anak, to this false god. And the reason is the same. Kung bakit sila sumasamba sa mga hayop, sa nature, is because they want prosperity. Gusto nila yung kasaganahan. So isipin niyo po, mga minamahal, na sila po ay sinasacrifice nila yung mga anak nila. So that, okay, they will have a good harvest para maging maganda yung ani nila, para hindi magkaroon ng salot. In other words, for prosperity, and success. So, mahirap po isipin. Maging ang sabi ng Panginoon, maging sa Kanya po, neither it came to my mind that they should do this. Okay, so, that is just an expression. Of course, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay na mangyayari. Pero this is just an expression na
Di ba? Hindi ko naisip na maaari niyong gawin itong bagay na ito. Na isa-sacrifice nyo yung inyong sariling mga anak. And dumating po sa sukdulan, that the Lord even, warned them that their apostasy, that their idolatry, will even lead them, to cannibalism. Okay? So, cannibalism. Ano ba yung cannibalism? Yung kumakain ng tao. Okay? So, once again, excuse me. Okay? In Deuteronomy 28 verse 53, God foretold that this would happen. Okay? And thou shalt eat the fruit of thine own body, the flesh of thy sons and thy daughters, which the Lord thy God hath given thee in the siege and in the straitness wherewith thine enemies shall distress thee. So ang konteksto po rito, they will be under siege, sobrang gutom nila, okay? Na naisip nila na wala na silang makain at titingnan nila yung anak nila. Meron na akong lulutuin mamaya. Okay? I mean, can you even imagine, that sort of thing? Even in the animal world, I don't think that is even common na, di ba, kainin ng nanay, o ng magulang yung anak nila. Okay? Although iba sa inyo talagang palay ko, mabubusog ako, kung sakali. Okay? Pero makikita po natin, this was foretold, it did happen, okay, in Israel, and all because, na ang magulang nawawala na. Okay? Yung sa puso po nila, sandali, andito tayo, hindi para ang anak natin ang magsakripisyo para sa atin, kundi tayo ang dapat magsakripisyo para sa kanila. That is just but a natural affection, an instinct na nilagay ng Diyos sa atin. Because we are made in the image and likeness of God. Dahil ganun din po ang Diyos. Hindi tayo ang nagsasakripisyo sa Diyos. Ang Diyos ang una na nagsakripisyo para sa atin. At dahil sila po ay lumayo sa kanilang pag-ibig at pagkilala sa Diyos, nawala po yung kanilang natural affection. Why? Dahil sila po ay naging sakim. Ang kanilang pong pag-ibig sa kanilang mga anak ay napalitan ng kanilang pagnanasa for material prosperity. Hindi pangkaraniwan na minsan narinig natin sa mga balita at nagugulat pa rin tayo na mayroong mga magulang na ipinagbibili yung kanilang mga anak, mga sanggol, para lamang sila po ay matustusan yung kanilang bisyo, yung drugs, yung kanilang pagsusugal. Okay? So, hindi katanggap-tanggap sa atin. And of course, meron tayong mga batas dito sa mga ganyan po mga bagay. However, mga minamahal, okay, in a way that we are still, kung pag-uusapan po natin si Pablo, how he sacrificed for them spiritually. And of course, nung si Abraham po, nung inutusan siya ng Panginoon to sacrifice Isaac in Genesis chapter 22, it was a test, okay, of his faith to the Lord. So, hindi talaga intensyon o layunin ng Panginoon Diyos na gawin to ng sino man. Pero mga minamahal, makikita po natin na yung sakripisyo, okay, na ginagawa po natin para sa ating mga anak, isipin natin, ito ba talaga ay para sa kanila? I mean, alam ko po, at alam niyo po, yung mga kabataan dito, we take it for granted. Yung paghihirap, yung sakripisyo na ginagawa ng mga magulang natin para sa atin,
'Di ba? Andiyan na lang yung, 'di ba? Isusubo na lang niya. Bibigay pa sa iyo, 'di ba? Nangyayari pa ba 'yon? Hindi na ano. Okay. Pero that's normal. Okay? Ang mga magulang nagsasakripisyo para sa atin. Hangga't kaya pa nila. Hangga't kaya pa. Okay? Nagpupuyat. Okay? Nag-aalaga. Ano pa? Nag-aantay sa inyo pag hindi pa kayo umuuwi. Naku, ano kaya ang ano? Di ba? Hindi tayo mapakali. Andiyan pa rin. Di ba? Na kung papipiliin tayo, bago sila, ako muna. Okay? Yun ang talagang order of things. Bago may mangyari sa'yo, sa akin muna. So, hindi ho natin binabaliwala yung pagsisikap ng ating mga magulang, yung sakripisyo na ginagawa natin para sa kanila. Pero ano ho ba ang naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ho ba ang talagang tungkulin po natin sa ating mga anak? Because we might think that we are sacrificing our children for some temporal success, at the same time neglecting our parental duties. So andyan po na minsan iniisip natin na minsan kasi maaaring sumobra din 'di ba? Sumobra din tayo. Na gusto nating magtagumpay. Okay? Gusto nating magstay sa office ng, tayo yung pinakamatagal doon, pinakamasipag. And, nothing wrong with that. Okay? Pero kung isasakripisyo po natin, yung ating relationship with our family, guess what? In the end of your life, okay, you will not say, I'm glad I spent so much time in the office, instead of spending time with my family. In the end, iisipin pa rin natin, sana mas nabigyan ko ng panahon yung aking pamilya kaysa dun sa trabaho ko. And wala akong masama sa trabaho. That's part of our obligation. However, dapat balansehin po natin. Do not neglect the training of our children. Meron po mga magulang, dahil siguro sa naging karanasan po nila, na sila ay sa paglaki po nila, ay naging salat sa kanilang mga pangangailangan, iniisip nila na ayokong maranasan ng mga anak ko ito, yung hirap na naranasan ko noong ako'y bata. But in effect, okay, we neglect their training, okay, their preparation for life. Okay? We neglect and we let them just do what they want. Okay? So siguro dahil nagigilty tayo na hindi natin na ibibigay sa kanila yung panahon na dapat natin ibigay sa kanila, so hinahayaan na lang natin sa kanila. I think that's even worse than not training them, is let them do what they want. Okay? Hindi po yon ang gusto ng Panginoon. Kung tutuusin, hindi rin yun ang dapat na gusto nila, na pabayaan mo na lang sila, na hindi mo alam kung nasaan sila ngayon. At nakakalungkot po, many children of this generation have not experienced any form of training and discipline from their parents. Siguro magpataas tayo ng kamay sa mga bata ngayon. Ilan sa inyo rito ang naka-experience ng spanking sa inyong mga magulang? Iba, halos walang maalala. Kasi wala talaga. Okay? Wala. Marami sa mga bata ngayon, they don't know that. Of course, dapat nasa lugar din po. Pero, ano ba sinasabi sa atin ng Bible?
Proverbs 29:15, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Ano po dito? Hindi lang reproof, hindi lang pagsasabihan mo, but also the rod. Okay? Gives wisdom. You know, that's part of training. You know, yung correction and also yung discipline. Otherwise, they will not honor us. Yung sinasabi ng Panginoon, ano, children, honor your father and mother. Why? Because we have not given them this correction and they will bring us to shame. So, dapat balansehin po natin yan. Okay? Ngayon, iba na po. Di ba? Ang mga anak na, ang sinisigawan nila, yung mga magulang nila. They yell at their parents. Don't do that. Okay? Don't ever do that. Hindi mo makukuha yan sa palakasan ng boses. Okay? And of course, pag ginawa nila sa atin yon, huwag natin papalampasin. Baligtad na ho ang mundo ngayon, ang mga magulang na ang takot sa kanilang mga anak. There are some places, even in the West, that hindi mo na pwedeng sawayin ang bata. Hindi mo na pwedeng ituwid ang bata, otherwise susumbong ka. Okay? Matapang ang mga bata, malakas ang loob. Alam nila na meron daw silang karapatan. And pag ginawa mo sa akin ito, if you pag tinaas mo yung boses mo sa akin, diba, susumbong kita. And I've heard some people in other country get arrested. Okay? Aarestuhin ka muna pag may narinig na ganon at doon ka na magpaliwanag sa presinto. Sana hindi pa naman nangyayari sa atin yon, pero nakakalungkot din na hindi natin ginagawa. Okay? Takot na tayo, hindi natin ginagawa yung bagay na dapat natin gawin. And so, is that the kind of sacrifice that we should? No. We are, just like in the old times, spiritually we are sacrificing our children, by not fulfilling our parental duties to them. And what is the most important? Ang pinakamahalagang utos po ng Panginoon sa Deuteronomy